Isang magandang araw po sa aking mga masugid na taga-subaybay. Welcome sa Tito Ver TV, ang channel na nagbibigay encouragement at inspirasyon sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon. For today's video, matutunan natin kung paano maging balanse ang pananampalataya, gawa at grasya, o yung tinatawag nating faith, works, and grace, the balance. Sa pananampalatayang Kristiyano, madalas lumilitaw ang mga katanungang, naliligtas ba tayo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang o kailangan din ba ng mabubuting gawa? At saan papasok ang grace o grasya? Ang tatlong ito, tulad ng faith o pananampalataya, works o mga gawa, at grace o biyaya, ay hindi magkakalaban. Ito ay magkakaugnay. At ito ang ating talakayin kung paano magiging balanse ang tatlong ito. Ang una ay ang grace o grasya. Ito ang simula ng lahat. Ayon sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sinasabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa biyaya ng Diyos. Hindi ito pinaghihirapan. Ang ibig sabihin ng talata, hindi tayo naliligtas dahil tayo ay mabait o marami tayong nagawang mabuti. Naligtas tayo dahil pinili ng Diyos na ibigay ang kaligtasan bilang regalo. Ang biyaya o grace ay kabutihang loob ng Diyos na hindi pinaghihirapan at hindi natin deserve. Ang Diyos ang unang kumilos. Siya ang nagbigay ng paraan ng kaligtasan. Hindi tayo ang nag-initiate. Diyos ang nauuna. Hindi mo ito kayang gawing mag-isa. Regalo ito, hindi sahod. Hindi ito pinagtatrabahuan. Ibinigay ito. Walang pwedeng magsabi na naligtas ako dahil mas mabuti ako kaysa sa iba. Isipin natin ang isang regalo. May nagbigay sa iyo ng regalo. Hindi mo ito pinagtrabahuan. Hindi mo binayaran. Ang gagawin mo lang ay tanggapin ito. Ganito ang biyaya ng Diyos. Katulad halimbawa, parang nalulunod ka sa isang ilog. Hindi ka ang nag-save sa sarili mo. Ang kaligtasan ay rescue, hindi self-improvement projects. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, hindi gantimpala sa mga mabubuti mong gawa. Ayon sa Titus Kapitulo 3, versikulo 5, iniligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak muli at magkaroon ng bagong buhay. Tayo ay niligtas hindi dahil sa mga matutuwid na bagay na ginawa natin, bagkus ito ay dahil sa awa ng Diyos. Ang grace o grasya ay hindi karapat-dapat na pabor o awa. Pero dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat, ay hindi nangangahulugan na maari na natin gawin ang lahat ng nais natin. Sabi nga sa unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 10, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. At hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagalak ko ng higit kaysa sinuman sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin.
Ibig sabihin, ang grasya ay nagkakaroon ng epekto sa ating buhay. Sabi nga sa Titus chapter 2 verse 11 to 14, sinasabi, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, dahil sa grasya, tayo ay nagsisikap ng buhay na may pagtitimpi o self-control, matuwid at maging banal. Pangalawa, faith o pananampalataya. Ito ang tugon ng tao. Sabi sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9, sinasabi, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ang pananampalataya ang ating tugon ng biyaya ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isip. Ito ay paniniwala at pagsuko ng buhay kay Jesus. Ang pananampalataya ay ang paraan kung paano natin tinatanggap ang biyaya ng Diyos. Kung ipapahayag ng ating bibig na si Jesus ang ating Panginoon, ibig sabihin, inaamin natin na si Jesus ang may otoridad sa ating buhay. Hindi tayo ang boss ng buhay natin, kundi si Jesus na. Hindi lamang sa salita, dapat may kasamang commitment. Hindi lang surface level na belief, kundi dapat galing sa loob, buong pagkatao. Hindi mo lang alam kung sino si Jesus, dapat nagtitiwala ka sa Kanya. Ang kaligtasan ay bunga ng tunay na pananampalataya. Hindi dahil sa effort natin, kundi dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya. Ang tunay na pananampalataya ay may tatlong bahagi. Una, ang tinatawag nating knowledge o kaalaman. Alam mo kung sino si Jesus. Pangalawa, belief o paniniwala. Naniniwala ka na totoo ito. At pangatlo ay trust o pagtitiwala. Ipinagkakatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Maraming mga tao ang may knowledge at belief, pero kulang sa trust o pagtitiwala. Katulad halimbawa, ang eroplano. Alam mo na safe ang eroplano. That is knowledge. Naniniwala ka sa piloto na kaya niyang mag-drive. So that is belief. Pero kailan mo ipapakita ang faith mo? Kapag sumakay ka at ipinagkatiwala mo ang sarili mo sa eroplano. Hindi lang salita, hindi lang sapat ang naniniwala tayo. Dapat makikita sa ating desisyon, sa ating lifestyle, at sa ating mga priorities. Ang pananampalataya ay hindi one time lamang. Ito ay araw-araw na pagtitiwala sa iyong mga problema, sa takot, at sa future. Ang pananampalataya ay ang buong pusong pagtitiwala at pagsuko mo sa buhay mo kay Jesus bilang Panginoon. Pangatlo ang tinatawag nating works o gawa. Ito ang bunga. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 17, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos.
At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Ang mabubuting gawa ay hindi sanhi ng kaligtasan, kundi ebidensya nito. Ang mabubuting gawa ay hindi paraan para maligtas tayo. Ito ay ang natural na resulta o bunga ng tunay na pananampalataya. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi gumagawa tayo ng mabuti dahil naligtas na tayo. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay, ayon sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 17. Ibig sabihin, kung sinasabi mong may faith ka, pero walang pagbabago sa buhay, questionable yon. Ang patay na faith ay nangangahulugan ng walang epekto at walang ebidensya. Hindi sinasabi na works ang nagliligtas sa atin. Sinasabi ng tunay na faith ay makikita sa bunga nito. Tayo ay niligtas, binago at binigyan ng bagong layunin. At ang layunin iyon ay ang mamuhay sa mabubuting gawa. Halimbawa, ang puno ng mangga. Ang puno ng mangga na buhay ay namunga. Kapag wala itong bunga, ibig sabihin may problema. Hindi ka naglagay ng bunga para maging puno. Nagkaroon ka ng bunga dahil puno ka. Tulad halimbawa ng ilaw. Kung may ilaw, may liwanag. At kung walang liwanag, baka patay ang ilaw. Ang gawa ay parang liwanag ng pananampalataya. Ang faith ay dapat nakikita sa aksyon at hindi lang naririnig na salita. Sabi nga sa Efeso chapter 2 verse 8 to 10, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Ang banal na kasulatan ay malinaw na itinuturo na tayo ay naligtas hindi dahil sa sarili nating gawa. Ngunit hindi rin ito nangangahulugan na hindi na tayo inaasahan ng Diyos na kumilos o gumawa para sa kaligtasan. Ito ay isang regalo, ngunit mayroon itong isang kondisyon, ang pagsunod. Ang mabubuting gawa ay hindi ugat ng kaligtasan, kundi bunga ng tunay na pananampalataya. Upang lalo nating maunawaan ang tatlong ito, ang grace ang pinagmulan, God initiated it. Faith ang paraan, we receive it. At works ay ang bunga o resulta. Ito ang ating tugon doon sa ating pananampalataya. Parang ganito, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay naligtas na. Kaya dapat maunawaan natin na huwag lang tayong umasa sa gawa lamang. Dahil hindi sapat ang pagiging mabuting tao. Kailangan natin ng relasyon sa Diyos. Huwag rin pabaya sa ating mga gawa. Kung tunay ang ating pananampalataya, makikita ito sa ating kabutihan, pagmamahal at pagsunod sa Diyos. At mamuhay sa biyaya ng Diyos. Hindi perfection ang goal, kundi transformation. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay lakas para magbago. Ilan sa mga common misunderstanding sa tatlong ito. Minsan, sinasabi nila, okay lang kahit walang pagbabago, basta naniniwala ka. Mali yun. Ang dapat, ang tunay na pananampalataya ay may bunga. Sinasabi ng ilan, kailangan kong paghirapan ang kaligtasan. Mali yun, dahil ang kaligtasan
ay kaloob ng Diyos. Ito ay regalo sa atin. Sinasabi rin ng iba, ang mabuting gawa ay optional lamang. Mali din yun. Dahil ang mabuting gawa ay hindi optional. Dahil ito ang ebidensya ng iyong pananampalataya. Sa pagtatapos, mga kapatid, mga kaibigan, ang tamang balanse ay grace ang pinagmulan, faith ang paraan, at works ay ang bunga. Sa madaling salita, naliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tinatanggap natin sa ating pananampalataya at pinatutunayan natin sa ating mga mabubuting gawa. Ang tunay na Kristiyanong buhay ay hindi lamang paniniwala, kundi isang nabagong buhay na makikita sa bunga. Hindi para kumita ng kaligtasan, kundi bilang pasasalamat sa biyaya ng Diyos. Kung naniniwala ka sa video na ito at agree ka sa sinasabi ko, huwag kalimutan ang mag-like at mag-subscribe at i-hit ang notification bell upang sa ganon ay magiging updated kayo sa mga sumusunod na informative video na aking i-upload dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpapalain nawa tayo ng ating Panginoon.